Isipin mong humiga ka at mahimbing na nakatulog tulad ng dati at agad na naibalik ang lakas mo. Sa pamamagitan ng gabing ritual na ito, sadyang marirelax mo ang iyong katawan at maihahanda mo ng maayos ang sarili mo para sa gabi. Sumabay ka na, mararamdaman mo agad ang epekto nito ngayong gabi. Bakit maganda ang ritual tuwing gabi? Dahil tunay itong nakaka-relax. Pinakamadali tayong makakatulog at makakatulog ng tuloy-tuloy kapag tayo ay talagang relaxed. Kapag walang mga muscle na naninigas, kapag walang nararamdamang sakit sa katawan at iba pa. At dahil dyan, nire-relax natin ang mga bahagi ng katawan na pinakakailangan ng pagpapahinga. Sa huli, gagawa pa tayo ng espesyal na bagay. Mas mabuti kung sumabay ka na lang kay Ina. Tumayo ng bukas ang mga paa, kasing lapad ng balikat para matibay ang tindig. Ilagay ang mga kamay sa ibaba ng puwitan at itulak ang balakang mo paabante, tapos yumuko ka paatras. Itulak ng maayos ang balakang paabante, yumuko paatras. Pwede mong huwag isama muna ang ulo sa pag-unat. Dahil ituon muna ang atensyon sa balakang at damhin kung paano ka umaabot ng maayos. Sa ganitong paraan, nababalansin natin ang pag-upo buong araw dahil naiunat natin ito ng maayos. Huminga ng malalim na palabas at maganda ang paghinga papunta sa bahagi ng tiyan. Habang mas mahaba ang paghinga mo palabas, mas maganda ang pag-relax ng iyong vagus o mas na-activate ang iyong vagus at ito ay nagpaparelax. Para sympathetic, mahahaba at malalalim na paghinga. At tuloy-tuloy lang sa pag-abot ng stretch. At gawin mo ito hanggang sa kaya mo pa, hanggang sa positibo pa ang pakiramdam mo. Huminga ng malalim, papasok at palabas, at ihanda mo na rin ang iyong isipan para sa pagpapahinga, para sa mahimbing na pagtulog. Ngayon, pwede mo nang isama ang ulo mo. Kung okay ang pakiramdam mo, gawin mo lang ito habang kaya mo. At kung hindi ka pa sanay sa galaw, na yan sa batok mo, dahan-dahanin mo lang o huwag mo muna gawin. Ang mahalaga ngayon ay ang balakang muna. Huminga ng malalim. Malalim na pasok, malalim na labas. Pinakamaganda, huminga ka sa ilong papasok at sa ilong din palabas. At pagkatapos, dahan-dahan kang bumalik pataas at dumiretso ka agad sa pagyuko paabante. Dumiretso ka agad habang tuwid ang mga binti paabante. Ilagay ang mga kamay sa mga binti at dahan-dahan mong ipadaos-dos pababa ang mga kamay sa mga binti. At ngayon, mararamdaman mo ang pag-igting dito sa ibabang bahagi ng likod mo, malamang pati na rin sa likod ng tuhod mo. Ngayon, palalayain natin ang buong likod na linya para makapahinga ka ng maayos sa pagtulog ng walang tensyon. At hayaan mong nakalaylay lang ang ulo mo, Ina, at gawing bilog din ang likod mo. O. Kung di mo kayang kasing lalim ni Ina, ayos lang. Nagsasanay ka naman sa sarili mong kakayahan. Masarap ang pakiramdam kapag naiuunat mo pa ng kaunti ang posisyon mo. Kaya mag-relax ka pa at bumitaw. Huminga ng malalim, palabas at papasok, damhin mo kung saan mismo ang pag-unat. Iunat mo ang iyong mga tuhod. Paalala, iwasan ang labis na pananakit ng tuhod, lalo na sa likod nito. Kaya gawin mo ito sa antas ng lakas na kaya mo pang tiisin. Tandaan, gusto mong magpahinga at kumalma mamaya. At ang paghinga. Bigyan mo ng malaking halaga ang paghinga, malalim na paglanghap, malalim na pagbuga, at manatili ka lang sa komportabling antas. Sa bawat pagbuga mo ng hangin, maaari ka pang lumalim ng kaunti sa pag-unat. At pagkatapos, dahan-dahan kang bumalik pataas. Gumalaw ka ng kaunti, igalaw ang mga binti, igalaw din ng kaunti ang mga braso. Maghanap ka ng pader. Ina, pakiusap, lumapit ka dito. Kunin mo ang iyong... Lumapit ka sa pader. Lumapit ka sa pader gamit ang kanang balikat. Idikit mo ang kanang balikat mo sa pader. At kung hindi mo kayang itaas ng pahalang ang braso mo dahil masikip ang balikat mo, manatili ka lang ng medyo mababa. Kaya pumunta ka sa pinakamataas na kaya mong abutin. Pero kung mababa pa ang abot mo, gawin mo lang ito sa mga susunod na araw at unti-unti mong itaas hanggang sa maabot mo ang taas na ginagawa natin ngayon. Mga 10 degree ito sa taas ng pahalang. Mahalaga, ipatong ang balikat sa dingding. Gamit ang kaliwang kamay, itulak ang sarili palayo sa dingding at umikot pakaliwa. Pwede rin nating pagsamahin yan, Ina. Basta umatras ka lang ng kaunti gamit ang kaliwang paa mo.
Oo, paatras. Tama. Para mas maikot mo pa ang balakang mo. Para mas magkaroon tayo ng mas maraming pag-ikot sa katawan. Tama, mas maraming rotasyon. Oo, umikot ka lang hanggang sa komportable ka ulit. Oo. At huminga ng malalim, malalim na paghinga palabas. Sa gabing ito, hindi tayo gagawa ng counter stretch na karaniwan nating ginagawa para mapanatili ang lakas at elasticity ng kalamnan. Para manatiling kalmado lang ito, ha? Ihanda ng mahinahon para sa pagtulog. Mas mabuting huwag masyadong maging matindi. Mas mabuting umiwas ng kaunti sa puntong magiging negatibo na ito. Huminga ng malalim papasok at palabas, at dagdagan pa sa bawat paghinga palabas. Huminga ka papasok, manatili ka sa ganoong posisyon at huminga palabas, at sa paghinga palabas ay dagdagan mo pa ng kaunti. Pakinggan mong mabuti kung napupunta ka na sa matinding antas o positibo pa rin ito para sa iyo. At subukan mo ring paikutin pa ng kaunti ang balakang kahit na nananatili sa ganoong posisyon ang balikat. Makakakuha ka pa ng dagdag na ikot sa katawan mo, sa iyong katawan mismo. Pwede mong subukan, ina, na ilagay pa ng kaunti paatras at likod ang kaliwang paa mo para mas lalong lumalim ang ikot dito at pagkatapos ay dahan-dahan kang lalabas muli. Sige, at gagawin natin ito sa kabila naman. Subukan natin sa kabila, siguro dito. Gamitin mo na ngayon ang kaliwang balikat, oo, at subukan mo muna ulit. Umaabot ka ba sa taas na mga 10 degree pataas mula sa horizontal o kailangan mong manatili sa mas mababa? Kung kailangan mong magtipid, gawing layunin at dagdagan araw-araw kahit kaunti. Ipahawak mo ang kaliwang balikat mo sa pader at idiin mo ito ng maayos papunta sa kanang pag-ikot. Ayusin mo ang katawan at itapat ang mga paa para maramdaman mo sa taas ang pinakamalakas na intensity ng pag-unat na kaya mo pang tiisin dahil mahalaga ito. Pagkatapos, pwede mo ring ikutin ng bahagya ang katawan at balakang. At laging ngumiti. Oo, si Ina ay nakangiti. Ikaw ba sa bahay, nakangiti ka rin? Ang pagngiti ay nagpaparelax ng kalamnan sa pamamagitan ng utak. Oo, ang isang kaaya-aya. Magiliw ng ngiti ay nagpaparelax ng mga kalamnan ng buong katawan. Sige lang, tuloy-tuloy lang. At hanapin mo, nasaan ang intensity na sapat lang ang pakiramdam na hindi ka nito pipigilan makatulog mamaya, na hindi ito masyadong nakakapagod, ha? Dapat ay magaan at kayang-kaya lang. At huminga ng malalim papasok at huminga ng malalim palabas. Malalim na hinga papasok, malalim na hinga palabas. Tama. At sa bawat paghinga palabas, dahan-dahan mong subukang pumasok pa ng kaunti sa pag-unat. Pagkatapos, lumabas ka ulit, igalaw ng kaunti ang mga braso at pwede ka ring umupo sa kama kahit nasa bahay. Ina, maupo ka dito sa upuan. At ngayon, magtutuloy tayo sa batok para mailabas lahat ng pagod sa araw, lahat ng paninigas ng batok. Hawakan mo sa likod ng ulo mo, gaya ng ginagawa ni Ina. Ilagay mo ang mga siko mo sa harap mo para mas mataas ang pagkakahawak mo. Huwag mong hawakan masyadong mababa sa batok. Dito sa itaas, mas malaki ang leverage mo. Ngayon, hilahin ang ulo mo sa harap. At panatilihin mo munang tuwid ang likod mo. Hilain mo ang ulo mo paabante at mapapansin mo na dito sa likod ng leeg, sa cervical spine, nagsisimula itong humigpit, mas humihigpit. May konting hapdi pero dapat komportable pa rin. Huwag magpalinlang sa salitang hapdi, dapat komportable pa rin. Para siyang komportableng init na may konting kirot, ganun ang pakiramdam. At gaya ni Ina, huminga rin, malalim ang paghinga, malalim ang pagbuga. Huminga ka ng malalim para kumalma. Pwede mong gamitin ang paghinga para kumalma. Pwede mong gamitin ang paghinga para makarelax. Kapag pinagsama natin ito sa gabi-gabing routine at pagpaparelax, maganda talaga ang epekto. Mapapansin mo agad. Huminga ng malalim sa ilong at mag-relax habang humihinga palabas. Ang pakiramdam ay
Nilalabas ko lahat at ang gaan ng pakiramdam ko. Huminga ng malalim, ilabas ng malalim. Ngayon, isama mo uli ang itaas ng likod sa pag-unat kaya bahagyang yumuko ka rin. Oo, yumuko ka ng tama. Oo, tama yan. Ngayon, pahahabain pa natin ang pag-unat mula sa leeg papunta sa bahagi ng dibdib ng gulugod. Bilogin mo ang katawan mo, oo. Bumalik ka ulit sa taas. Bumalik ka ulit pataas. At ngayon, mas mabuti kung sumandal ka o kung nakaupo ka sa kama, nakaupo ka ng tuwid. Kaya mas mabuti sigurong gawin natin ito ng tuwid nang hindi sumasandal para mas maintindihan mo ito. Ngayon, ilagay ang hintuturo sa noo mo. At tingnan mo na ang ulo mo ay itutulak mo paatras ng buo kasama ang baba. At kapag napansin mong hindi na kaya pang itulak paatras, itulak mo pa lalo ang noo mo paatras at itaas mo ang baba mo. Unti-unti, ganyan. At kung hindi ka sanay dito, gawin mo ito ng dahan-dahan. Gawin mo ito ng may pakiramdam at dahan-dahan mong ipagpatuloy. Oo, at magpatuloy ka lang, magpatuloy ka lang. Oo, kamay ang laging kumokontrol dito. Doon mo mararamdaman ang galaw at malalaman kung gaano karami ang nangyayari. Ang paghinga papasok ay nangangahulugang manatili. Ang paghinga palabas ay nangangahulugang umatras pa ng kaunti. May hila sa iba't ibang bahagi. Nakakagulat, pwede ring humila sa batok. Kahit umaatras tayo, hindi ibig sabihin na sa harap lang may hila. Mali iyon. Dahil may mga kalamnan dyan na mula sa harap papunta sa likod at pabalik. At dahil doon kahit na umaatras ka, maaari mo pa ring maramdaman ang pag-unat sa likod. Pero syempre pati na rin sa harap. Patuloy lang sa malalim na paghinga at pagbuga. Dagdagan pa ng kaunti, tapos dahan-dahan nang bumalik, dahan-dahan nang bumalik. At ngayon, mag-concentrate tayo sa paghinga. At ang paghinga ay gagawin natin ng ganito. Huminga ka ng malalim, malalim na paghinga. Pwede ka nang humiga sa kama habang malalim ang paghinga mo. Mananatili ka munang nakaupo ngayon, sumandal ka lang, at sa bahay pwede ka nang humiga sa kama. At huminga ka ng malalim sa ilong, sobrang lalim, tapos ilabas mo rin ang hininga sa ilong. At huminga ulit papasok. At ilabas ang hininga. At mas kalmado, hindi masyadong pilit, huminga ng mas kalmado, dahan-dahang huminga papasok. At ilabas ang hininga. At sa paglabas ng hininga, mararamdaman mo kung paano ito bumababa. Kapag nakahiga ka na, pwedeng mangyari na makatulog ka. Ibig sabihin, naabot na natin ang layunin bago matapos ang video. Ayos lang, huminga ng papasok. At ilabas ang hininga para makuha muna natin ang tamang ritmo. Huminga ng papasok. At ilabas ang hininga. At ngayon, bibilang ka ng 2 habang humihinga ka ng papasok. At ilalabas mo ang hininga mo sa 4. Huminga ulit papasok sa 2. At ilalabas mo ang hininga mo sa 4. Huminga ulit ng papasok sa 2. At ilalabas mo ang hininga mo sa 4. At pagkatapos, kung maaari, huminga tayo ng papasok sa 3. Huminga ng 3, bilangin hanggang 3 habang humihinga ng papasok. At pagkatapos, bilangin hanggang 6 habang humihinga ng palabas. Ituloy mo lang yan, gawin mo rin yan sa bahay. Ipaliwanag ko sa iyo kung bakit. Kapag kalmado kang humihinga, nagsisimula ka ng magpahinga. Mas nakaka-relax ka kapag mas mahaba ang pagbuga kaysa sa paghinga. Oo, dahil na-activate ang vagus, mas tumitindi ang parasympathetic system at mas lumalalim ang iyong pagpapahinga at pagre-relax. Huminga ng 3 papasok o bilangin ng 3, tapos 6 palabas. Kung mapansin mong mabilis ka, huminga ka ng dahan-dahan palabas. Huminga papasok sa bilang na 3. At huminga palabas sa bilang na 6.
Huminga ka papasok sa 4 na bilang. At huminga palabas sa bilang na 8. Dahan-dahang huminga palabas. Dahan-dahan, 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 dahan-dahan. At muling huminga papasok sa bilang na 4. At huminga palabas sa bilang na 8. Sige. At posible ring nakatulog ka na sa puntong iyon. Makikita mo sa aming app ang mga espesyal na ehersisyong nangangailangan ng gabay.